Dante, meron bang inilabas na ebidensya o patunay itong mga dating sundalo tungkol sa sinasabi nilang male-maletang pera na tinanggap di umano ng dalawang senador? Magandang gabi, Jun. Ang nakita natin kanina, testimonial evidence lamang ang kanilang naipresenta. Yung kanilang pagbibigay ng testimonya sa komite, wala pang naipresentang nakita natin na hard evidence o yung mga sinasabi nilang material evidence para patunayan yung kanilang aligasyon laban sa dalawang mambabatas dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Natuloy kanina ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Subalit ang dumating lang na mga resource person ay ang 18 dating mga sundalo o tinatawag na 18 ex-Marines at ang kanilang abogado na si Attorney Livito Baligod. Subalit bago magsimula ang pagdinig, nagkaroon pa ng tulakan partikular kina Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Senator Pia Cayetano, pinigilan siya ni Remulla na makapasok sa Senado, bagay na itinanggi naman ni Remulla. Pinangunahan ni Senators Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos ang pagtatanong sa mga resource person. Inihayag ng isa sa mga miyembro ng 18 dating mga sundalo na kasama sa nahatiran umano nila ng pera ay si Senator Vicente Tito Soto III. Partikular na dinala ang mga maleta ng pera o maleta na may mga lamang pera sa isa umanong building ni Soto sa Baclaran. Ito ay galing sa dati nilang amo na si dating Congressman Zaldico. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Dagdag pa ni Sergeant Tube, nasa 5 maleta ang naibigay nila kay Soto. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So, isang laman. maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40? Yes, Your Honor. Yeah. So, more or less, kailan to? Year 2024 po, bago Campaign period? Yes po. Okay. Jun, bukod kay Soto, dawit din ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Dinala umano ang nasa 8 maleta ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Dagdag pa ni Gumban, tagahatid o tagababa lang siya ng pera at mayroon na silang kasama na may kausap at tagatanggap sa bahay ng mambabatas. So kung halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Mariin namang itinanggi ni Senator Tito Soto ang aligasyong tumanggap siya ng maleta ng pera mula sa mga nagpakilalang dating Marines. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Soto na hindi pa siya senador noong 2022 hanggang 2025.
Dagdag pa niya, isa lang ang may pangalang Mark sa kanyang mga tauhan at ito ay pumanaw na noon pang 2015. Itinanggi din ni Senador o ng Senador na nagkaroon siya ng security dahil mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon ay wala siyang security detail. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malinaw at planadong propaganda anya ito laban sa kanyang pagkatao at reputasyon. Dagdag pa nito, walang puwang sa Senado ang fake news. Sa huli sinabi nito na abangan na lang ang lehitimong Blue Ribbon Committee hearing sa susunod na linggo. Samantala, bukod sa dalawang senador, kasama rin sa kinumpirma ng mga dating sundalo na may tinanggap din umano na pera mula kay dating Congressman Zaldico ay ang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives. Kabilang na rito sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, former Zamboanga Congressman Manix Dalipe, Representatives Laila de Lima, Sandro Marcos, Tere Redon, Joel Chua, Janet Garin, Benny Abante, Jervil Luistro, Zia Adyong, Jose Alvarez at iba pa. Si Alvarez ay nagpunta rito kanina sa Senado para pasinungalingan ang aligasyon laban sa kanya. Wala po akong tinanggap na malita galing kay Zaldico dahil wala naman utang si Zaldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Jun, kabilang sa mga nagbigay na ng dinideny yung aligasyon ay si Congressman Terry Redon sa isang panayam kanina. At doon nga sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kanina ay yung mga idinitalya ng mga dating sinasabing Marines ay yung pag-deliver nila ng mali-malitang pera mula 20 million hanggang 70 million pesos. Parang sinasabi nila dito, Jun, ay yung sizes ng kanilang maletang i-deliver ay small, medium at saka large. At ang kanila daw pag-deliver ay 3 times a week na mga 3 times a week. So at hindi bababa sa 20 maleta ang kanilang na-deliver bawat pag-deliver nila, no? At kabilang din sa kanilang nabanggit kanina ay nililigawan umano sila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III kung saan pinipilit silang pumirma sa isang affidavit para huwag na silang magsalita. Ito ay pagkatapos na magsalita nitong kanilang kasamahan na si Orly Gutesa dito sa Senado. Binigyan daw sila ng 50,000 pesos at isang mga cellphone para huwag lamang silang magsalita. At kanina, nandito rin yung abogado ni dating Congressman Zaldico kung saan kabilang sa binanggit ni Senator Cayetano na nag-request sila sana na mag-appear itong si Zaldico kahit sa pamamagitan man lamang ng Zoom o kaya kanyang patutuhanan sa pamamagitan ng public document, kumbaga panunumpaan niya yung kanyang mga, kung di tayo nagkakamali, yung kanyang video na inilabas sa kanyang social media account. At pagkatapos ng hearing kanina, Jun, ay walang binanggit ang komite kung kailan muling magkakaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Dante Amento.